Magandang gabi mga kababayan, narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 21, 2025, Sunday. Naging super typhoon na si Nando at sinasabi ng pag-asa na posibleng umabot pa ito sa pinakamataas na level ng pagiging super typhoon. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito at signal number 3 itinaas na sa ilang lugar. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong gabi, nakita ang sentro ng mata ng bagyo ay tinatayang nasa 450 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugsong hangin na umaabot hanggang 230 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang malakas hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 580 kilometers mula sa sentro. Itinaas na ang tropical cyclone wind signal number 3 para sa southern portion ng Batanes, Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan. Dito inaasahan ang storm force winds na may lead time na 18 hours. Ang lakas ng hangin ay nasa range na 89 hanggang 117 kilometers per hour at posibleng magdulot ng moderate hanggang significant threat sa buhay at ari-arian. Nasa ilalim naman ng signal number 2 ang nalalabing bahagi ng Batanes, ang nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, ang eastern portion ng Mountain Province, Ilocos Norte at ang northern portion ng Ilocos Sur. Dito ay posibleng maranasan ng gale force winds na may lead time na 24 hours. Ang range ng lakas ng hangin ay 62 hanggang 88 kilometers per hour at maaaring magdulot ng minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Samantala, nakataas ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern at central portion ng Zambales, Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, ang northern portion ng Pampanga at northern portion ng Bulacan at northern portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Islands. Sa mga lugar na ito, posibleng maranasan ang strong wind sa loob ng 36 hours na may lakas na 39 hanggang 61 kilometers per hour. At ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng pag-asa ngayong araw, higit 200 millimeters ng ulan ang posibleng maranasan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Samantala, 100 hanggang 200 millimeters na pag-ulan ang inaasahan sa Abra, Ilocos Norte at Occidental Mindoro. Habang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang posibleng maranasan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Romblon, Antique at Palawan. Bukas, September 22, higit 200 millimeters ng ulan ang mararanasan sa Ilocos Norte, Apayao at Abra. 100 hanggang 200 millimeters naman sa Batanes, Cagayan, Ilocos Sur, La Union, Benguet at Kalinga. Samantala, 50 hanggang 100 millimeters ng pag-ulan ang mararanasan sa Pangasinan, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Metro Manila, Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Sa Martes, 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang posibleng maranasan sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Tarlac at Occidental Mindoro. Paalala na mas malakas ang ulan sa mga bundok at elevated areas. Ang pagbaha at landslide ay posibleng lumala, lalo na sa mga lugar na dati nang binaha nitong mga nakaraang araw. Ayon naman sa latest forecast, si Nando ay magpapatuloy sa west-northwest na direksyon ngayong araw bago tuluyang lumihis pa west bukas patungo sa extreme northern Luzon. Sa forecast track, ang sentro ng bagyo ay posibleng dumaan malapit o maglandfall sa Batanes o Babuyan Island pagsapit ng hapon o gabi ng Lunes, September 22. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa madaling araw ng Martes, September 23. Si Nando ay inaasahang lalakas pa bago ito tuluyang lumapit sa extreme northern Luzon. Posibleng umabot ito sa pinakamalakas na kategorya ng super typhoon bago dumaan sa Batanes or Babuyan area. Bukod kay Nando, may nakikitang posibilidad ang international weather models na agad itong susundan ng isa pang sama ng panahon. Isang low pressure system ang nabuo
mula sa timog silangan ng bansa at may tsansa itong lumakas bilang isang bagyo. May mga modelo na nagpapakita na maaari itong tumawid sa malaking bahagi ng bansa. Subalit ngayon, wala pang tiyak na track at posibleng magbago pa ang direksyon nito anumang oras. Kaya mga kababayan, manatili tayong alerto at laging updated sa sitwasyon. Huwag kalimutang makinig sa mga abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan. Lalo na kung kayo ay nasa mga flood-prone o landslide-prone areas, ihanda ang mga emergency kits, siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya at umiwas muna sa mga biyahe kung hindi kinakailangan. Dito sa ating channel, magpapatuloy kaming magbigay ng pinakabagong update tungkol sa galaw at lakas ni Typhoon Nando at iba pang weather system na binabantayan. Lagi po tayong maging handa at huwag magpakampante. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtutok at lagi tayong mag-ingat.